Namilog ang aking mga mata at kaagad tumakbo papalapit doon. Teka, anong ginagawa ninyo? Pinapalayas niyo na po ako? Natataranta kong tanong habang may ngiti sa kanyang labi. Ano ka ba? Bakit mo naman gagawin yon? Lubos ang pagtataka ko dahil sa sinagot niya. Si bakla naman lumabas din at nilapag ang kulay pink kong arinola. Ho? Anong ibig niyong sabihin? Pumunta kanina rito ang isang lalaki. Mukhang mayaman. Ang sabi palabas sa mga gamit mo dahil ipapasundo ka na ng asawa mo. Nako, ikaw na bata ka. Bakit tuloy mong sinabi may asawa na ka pala? At mayaman pa, bakit ka nagtatrabaho rito? Hindi ako makapaniwala sa kanyang tugon at napasinghap na lamang sa hangin. Panay-irap naman ang anak niya na parang di matanggap na asawa ko ng isang mayaman at mas maganda ako sa kanya. Sinundan ko ang dalili ni Aring Nora kung saan to nakaturo hanggang sa matagpuan ng mga mata ko ang isang itim at pamilyar na sasakyan. Nasa labas na rin ito si Vincent. Hindi ako nagsalita at tumango na lang kila Aring Nora. Nagpapasalamat ako sa lahat ng bagay na naitulong nila sa akin. Good evening, madam. Formal ulit ang boses ni Vincent katulad ng una naming pagkikita. Huminga ako ng malalim, tumango bago inabot sa kanyang isang maleta ko. Hindi ka nagsabi na ngayon pala ako sasama sa'yo. Nagulat tuloy ako. Tipid akong ngumiti. Samantalang humarap naman kaagad ito. Pagkatapos ilapag sa likod ko ang ilang gamit ko. I'm sorry but Lucas said that you should move to the residence now. Anito at yumuko ulit. Lucas? So Lucas pa lang para na maging asawa ko at nang bumili sa akin? I see. Tipid na sagot ko pa. Anong full name ng asawa ko? I cannot answer that without my boss' consent, but he said that I can tell you his surname. He is a Santillan from Italy. He said in a careful parang ayaw talaga nito na magkamali ng sasabihin niya. Lucas Santillan? Okay, now I know, I said. Pumarte ang kanyang labit at may masasabihin, pero umirap ako at pumasok sa front seat. Gosh, my boss is really in trouble. She will be a brat soon. Bulong niya nang pumasok sa driver's seat pero lata naman na pinariringgan niya ako. Hindi ko siya pinansin at nilibang ang sarili ko, kakalaro ng keypad ko. Yung snake-snake na laro at ang goal ay lalaki ito at hindi nababangga. Madam, we are now here in Santillan's residence. Vincent informed as I put my phone off. Aaminin ko kinakabahan ako na mamawi sa mga palad ko sa kaba. Hindi tumagal, tumigil ang sasakyan at wala akong sinayang na oras. Lumabas din ako, kasabay kay Vincent at halos malaglag ang banga ko nang masilayan ng isang bahay. Hindi bahay kundi mansyon. Buong buhay ko ngayon lang ako nakakita nito. May malaking fountain sa loob ng bakuran sa harap ng bahay. Ang team sa paligid ginto at may iba pang kumikinang na kulay. Parang yung nakikita kong eleganteng bahay sa movies na pinapanood ni bakla. Wow, like as in, wow. Madam, let's go inside. Napakurap-kurap ako at napabalik sa katotohanan nang marinig ang sinabi ni Vincent. Naiilang akong tumango at dang-dang sumunod sa kanya. Halos pati ang hallway patungo ng main door ay maganda. Kumikinang ang mga bulaklata sa maating lights na nakakabit sa mga ito. Dito na ba talaga ako titira? Kapag dito, anong gagawin ko? Mag-handle ako ng business? Pero wala naman akong ideya sa mga ganon dahil ang gusto kong trabaho isang guro. Pero wala akong magagawa. Pinili ko to para sa pamilya ko kaya tatanggapin ko ang lahat ng gusto ng Lucas na yon. Vincent, andito ba ang boss mo? Pwede ko ba siyang makausap? Tanong ko nang pumasok kami sa loob ng bahay. Hindi to sumagot. Tinuro sa mga katulong ang mga gamit ko. I'm sorry madam but boss is not here. Hindi siya pwedeng bumalik dito sa Pinas dahil maraming ginagawa niya sa ibang bansa. But you will stay here as his wife and continue your study. By the way, here's the phone. Binigay niya sa akin isang brand new phone na halos hindi ko pa nakita. Yung walang keyboard na phone? Paano ko yun magagamit? Walang keyboard at di ako makakapag-text sa pamilya ko. Hindi na. Okay na ako sa keypad ko. Ani ko at ngumiti ng peke. Dito sumagot. Nakalahad pa rin ang phone sa harapan ko, kaya naman sa iya na iilang ko tong kinuha. Boss Lucas bought it for you. Andyan ang number niya at nakasave na dyan ang bago mong number. Tatawag siya mamaya para magpakilala sa'yo. But for now, let's eat before you rest. Giniya niya ako kasama ilang katulong, patungo sa kusina. Di man lang kinain ng bangs kong kagandahan ng paligid. Ang yaman talaga. Tahimik akong nakamasid sa bago kong phone na parang binabantayan kung gagalaw ba ito o hindi.
Nasa veranda ako ng kwarto kung saan sinabi ng mga katulong na permanente ko na daw tong kwarto. Inihintay ko ang tawag ng Lucas na yon. Ang sabi kasi ni Vincent tatawag siya at gusto ko talagang makausap ang lalaking yon. Ang tagal naman. Naku, isa na lang talaga. Akmang kukunin ko ang phone at i-off pero bigla itong naging dahilan upang humiyaw ng malakas ang puso ko dahil sa gulat at kaba. Husband, yun ang nakalagay sa screen. Daan-daan akong lumunok at sinagot ko to. Hello? I asked. Walang sumagot pero rinig ko ang paghinga ng malalim ng kung sino sa kabilang linya. Lucas? How did you know my name? Mabilis itong tanong kahit wala siya rito. Halatang nakakunot ng ilalim ang kanyang noo. I bit my lower lip as I realized how sexy his baritone voice is. So talagang Lucas ang pangalan mo? Maraming salamat pala sa binigay mong tulong. Huwag kang mag-alala dahil magiging mabuti ako sa lahat ng trabahong gusto mo o kaya naman ipapagawa mo. Anikot gumiti ng pilit. Ilang segundong katahimikan bago to sumagot ulit. Find the drawer in the side table. You can see a marriage certificate. Sign above your name. Then also there's an envelope below and open it so you can find your new IDs and black card. That's all. Good night. Ani at pinatay ang tawag. Nagtataka man at naguguluhan sa sinabi niya. Kaagad ko namang sinunod. Tama nga siya. May marriage certificate sa loob. Mabilis ang tibok ng puso ko habang hawak ang ballpen. Kailangan kong pirmahan to bilang bayad sa utang ko sa kanya. I can do that, pero hindi ko muna sasabihin kina nanay. Pagkatapos pirmahan, agad kong kinuhang envelope sa ilalim. Pagkabukas ko palang halos tumigil ang mundo ko sa nakita. Kompletong lahat kahit passport, pero iba na ang pangalan ko. Savannah, Sarah, Miranda, Santillan, ang pangalang nakalagay doon. Savannah's POV. Sabi nila kapag mag-isa ka lang, magagawa mong lahat ng gusto mo. Kapag mag-isa ka lang sa buhay, wala kang iisipin, kundi ang sarili mo lang. Ngunit bakit sa akin kabaliktaran? It was already 5 years. Mabilis at parang kahapon lang nangyari ang lahat. But the one thing I've never imagined is that being chained of someone I even haven't seen. Di ko inaakalang aabot sa punto na pinagsisiyan ko ang lahat na naging desisyon ko. I expected disappointment but not in this way. Bakit kailangan maging ganito? Bumuga ako ng malalim na hininga at uminom ng kape habang nakatingin sa glass door. Halos lahat na nasa paligid pareho lang sa akin. Mommy, I want coffee. Napatingin ako sa isang bata na tinuturo sa mommy niya ang isang tasang kape. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa nakikita. How does it feel of having a child? Just wait. Sa Anvi and sit there with your brothers. Turo naman ng kanyang ina. Ngumuso ang bata at bumalik kung saan silang table. Excuse me miss, but the guy near there wanted to give you this. Iniabot ng isang waiter ang cake. Bumaba ang tingin ko doon at tumingin sa lalaki ngayon ay nakangiti na sa akin. Thanks but please give this back to him. You know? And please also tell him that I am 5 years in marriage. Thanks. Sabi ko at sinimulang ayusin ang mga gamit ko. Kaagad sinusunod ng waiter ang sinabi ko kaya hindi na ako nagtataka. Nang lumabas ako at dumaan sa lalaking iyon, naiilang siyang umiwas sa akin ng tingin. Yes, 5 years in marriage with an unknown man. Alam ko ang pangalan pero kahit anong hanap ko sa social media, wala siya. Kahit bumisita man ako minsan sa kumpanya at magtatanong ukol sa asawa ko, lahat sila'y natatahimik at walang maisagot. This way, madam? Bungad sa akin ni Vincent nang lumabas ako ng coffee shop. Hindi ako sumagot at naglakad lang ng mabilis patungo ng sasakyan. Sanay na sila sa akin. Sanay na sila sa pagkasuplada ko sa kanilang lahat. Iniisip ko kasi baka kapag napuno na sa akin, aalis na sila. Isusumbong nila ako kay Lucas at dahil doon siguradong uuwi siya para makita ko. But then hindi niya naman ginagawa. Pero hindi ako panghihina ng loob. Kamusta ka dyan sa Maynila anak? Kamusta ang trabaho mo? Saka lang ako nakangiti nang marinig si nanay sa kabilang linya. Yan ang buong akala niya kaya minsan lang ako nakakauwi at may napapadalang pera kada buwan. Okay naman ako, pero hindi ko na yata kaya. 5 years is enough for me to understand him. Mabuti naman. Nga palang saya ng tatay mo kasi sa pinadala mong pera nakabili siya ng bago niyong tricycle. Ano niya? Kahit na gusto ko magpahinga si tatay, wala naman ako magagawa dahil matigas ang ulo nito at gusto talagang magpasada araw-araw. Mabuti naman. Tatawag ako ulit na kasi papasok na ako at marami pa akong gagawin. Paalam ko na kaganyang pinayagan.
bago ko ibinaba ang tawag. Malapit na kasi kami sa mansyon at yun ang totoo. They are here again, madam. Kaagad na bungad na isang katulong na makita ko na bumaba ng kotse. Aba't hindi ba nagsasawa ang mga taong yon? Don't mind them. Gawin mo ang trabaho mo at ako nang bahala. Anikot gumiti ng malapad bago naglakad papalapit ng main door. Ang aga-aga, sisirain na kagad ng mga kapamilya ni Lucas ang araw ko. Why are you still here? Hindi ba kayo nagsasawa na wala kayong makikitang Lucas dito? Sinadya kong palamigin ang boses ko dahil tinatamad ako makipag-usap sa mga mukhang perang to. Lahat sila pataas ang kilay na tumingin sa akin. Oh, ito pala ang malari ng asawa ng pamangkin ko. Ang kapal na mukha para tratuin ng mga kadugo ng asawa niya, ng taong nagpapakain sa kanya. Andito kami para manghingi ng pera sa asawa mo dahil kamag-anak niya kami, gets mo? Dapat akong masaktan o mainsulto dahil sa sinabi nila, pero dahil sanay na ako at galit sa kanila, wala na lang to sa akin. Humikab lang ako at inayos ang kuko ko. Wala kayong makukuha ang pera mula sa asawa ko. Lahat ng perang iniwan niya sa Pilipinas nasa akin, kaya wala kayong makukuha rito. Umalis na kayo. Ang sabi ni Lucas, ayaw niyang makaapak ng mga paa niya sa teritoryo niya. Pasalamat nga kayo at hindi ko pa sinabi sa mga guards yun kaya nakakapasok pa kayo. Pero wag na wag niyo talagang susubukin ang pasensya ko dahil talagang mawawalang lahat sa inyo. Pagbabanta ko at lumapit sa kanila. Halos lumuwa ng malakas ang kaluluwa ko nang sabay-sabay silang limang umatras. Tandaan mo to, babalikan ka namin. Banta ng isa sa kanila at kinuha pang isang vase sa gilid bago umalis na parang minions. Sapa ko ang gilid ng noo bago dalampot ang phone ko sa loob ng bag ko. Madam, are you fine? Of course, but bring me a cold water, please. Walang sinayang na panahon si Vincent at kaagad ginamit ko yun para pampag-isa kapag kakausapin ko na si Lucas. Wala pang ilang ring kaagad nang may sumagot sa kabilang linya. You called? Is there something wrong, wife? He asked and I felt like he was worried and it was so real. Tumikim ako at halos pagalitan ng sarili dahil sa pinag-iisip ko. Bumalik ng mga tiyahin mo. Humihingi ng pera para bilang mga tiyahin. Ani ko dahilan upang tumawa siya ng marahan sa kabilang linya. Alam na alam niya kapag napipiko na ako. Sa sobrang tagal ng pagkasama namin sa phone, nakuha rin namin ang loob ng isa't isa. Nakakausap ko siya sa phone na hindi naiilang. So, what did you do? Dinaan ko sa santong paspasan para tapos na kaagad. I rolled my eyes. Binagsak ang katawan sa malaking sofa. Nakanguso ang mga labi. You should tell the guards about what I said or else I would be the one who will tell them. Aniya sa kabilang linya. Na hindi ko sinagutan. Ibig sabihin sumang-ayon na ako. Lucas, I called him. I want to see you. I can't take this anymore. Please come back here in the Philippines. I'm feeling alone and alone and alone. This is the first time that I'd say this. Kinagat ko ibabang labi halong pinagdarasal na sana'y huwag niyang ibaba ang nasa kabilang linya. You want to see me that much, wife? He asked with his deep and manly voice. I did not answer him but I nodded so many times as if I could see that. Alright, I'll be there after 3 months. Umismid ako dahil sa narinig mula sa kanya. Yan naman ang palagi niyang sinasabi dati nang ibig sabihin 3 years. Bakit ba ayaw mong makita kong mukha mo? Pangit ka ba? Hindi naman ayon sa tono mo at basta, yun ang nai-imagine ko. Yes, I believed hindi siya pangit. At di dahil sa mukha kaya siya nagtatago like, duh, we are mature now kaya hindi na dapat to nililihim pa. What if I'm ugly? Eh ano naman? Mabilis kong tanong pabalik. Malaking utang na loob ko sa kanya kaya hindi ko na iniisip kung pangit ba siya o hindi. I heard him chuckled in the other line. Napangiti rin ako dahil doon. He's crazy sometimes. Lucas, I want a child. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang sinabi ko, pero dahil doon halos pagalitan ko ang sarili dahil naging tahimik ang kabilang linya. You must be really sleepy, my wife. Please fix yourself and go to bed now. Bye. Hindi pa ako nakakasagot, kaagad niyang ibinaba ang kabilang linya. Naikuyom ko ang kamao dahil sa nangyari. He's not a guy what I want as long as I am carrying his surname. But why cannot I have a child? I am now 28, 29 next month. Ang dalawa kong kapatid may anak na at mas naunahan pa nga ako. Kahit ang ilang kaklase ko dati may mga anak na rin. I just want a little you, Lucas. Bulong ko, bago mabilis kinuha ang purse ko at lumabas ulit ng bahay. Mabuti na lang at medyo malayong kusina sa sala, kaya natagalan si Vincent. Madam, where are you going? It's late.
Sigaw niya na makalabas ng bahay at naabutan akong binuhay ng sasakyan. Sa loob ng 5 taon natuto rin ako kung paanong patakbuhin to. Hanapin ko si Lucas, I said and rolled my eyes. Gusto kong bumalik sa amin dahil 3 oras lang naman ang biyahe. Mas mabuting doon muna ako. Stressed na ako kay Lucas. I was driving slowly but then a woman suddenly crossed that makes me nervous.